Marami po ang nalungkot dahil di umano hindi na nga matutuloy ang kasalang Bea Alonzo at Vincent Co ng Pure Gold. May tinawagan tayo na isang taong malapit kay Bea Alonzo na actually ay isa rin po sa mga imbitado doon sana sa gagawing kasal sa Spain sa May 16. Pero last minute nga raw po ay kinansela ang kasal at umatras itong si Bea Alonzo. Kapuso actress na si Bea Alonzo, kumpirmadong umatras na sa kasal ni na Vincent Co. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Umingay lalo ngayon ang chismis na kung saan mainit na pinag-usapan sa mundo ng social media ang balita ukol sa naudlot o napurnadang kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co sa Madrid, Spain, na kung saan isang nakakagulat na balita na di umano hindi na matutuloy ang kasal sa hindi pa malaman ang tunay na dahilan na labis ikinalungkot ang mga kaibigan ni Bea Alonzo. Kung matatandaan, ilang buwan na ang lumipas ay madalas lumipad papuntang Spain sina Bea Alonzo at ang kanyang fiancé na si Vincent Co para paghandaan ang kanilang ingranding kasal. Ngunit sa bagong lumabas na balita ay maraming nagulat na di umano hindi na matutuloy ang kanilang bonggang kasal sa isang malalim na dahilan na may kinalaman sa prenup. Na ayon pa sa lumabas na report, nagkaroon umano ng tension sa pagitan ng pamilya ni Bea Alonzo at Vincent Co. Ito'y patungkol sa pagpirma nila sa prenup agreement na kung saan isang kasunduan ng mag-asawa bago ikasal. Kung matatandaan, itong nakalipas na araw ay nag-viral ang cryptic post sa Facebook ni Atty. Wilfredo Garrido tungkol sa isang bride-to-be na tumangging pumirma sa revised prenup agreement bagamat walang direktang binanggit na pangalan ang abogado. Ngunit marami agad ang naghinalang sina Bea Alonzo at Vincent Co ang tinutukoy dahil sa mga kumalat na chismis tungkol sa umano'y kansiladong kasal nina sa Spain ngayong Mayo. Sa mahaba at detalyadong post nga na ibinahagi ni Atty. Wilfredo Garrido, ang umano'y kontrobersyal na probisyon sa prenup ng nasabing celebrity couple ay kabilang umano rito ang pagbabawal na sumigaw kapag nag-aaway, obligasyong manirahan kasama ang pamilya ng lalaki at ang di umano'y automatic na pagkuha ng custody ng mga bata ng pamilya ng groom sakaling maghiwalay ang mag-asawa. Nasa dulo ng kanyang viral post na diretsahan sa kanyang sinabi sa bride-to-be na huwag nang ituloy ang kasal. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang inilabas na video ng Tili Tabloid Abante News. Narito ang video. Marami po ang nalungkot dahil di umano hindi na nga matutuloy ang kasalang Bea Alonzo at Vincent Co ng Pure Gold. May tinawagan tayo na isang taong malapit kay Bea Alonzo na actually ay isa rin po sa mga imbitado doon sana sa gagawing kasal sa Spain sa May 16. Pero last minute nga raw po ay kinansela ang kasal at umatras itong si Bea Alonzo. At ang dahilan ayon sa ating source ay hindi nagustuhan ni Bea Alonzo yung tatlong terms na nakasaad sa pinapipirmahan sa kanyang prenuptial agreement ng pamilya ni Vincent Co. Pero bukod po dun sa prenuptial agreement, ang hindi nga raw po nagustuhan ni Bea Alonzo ay yung dalawa pang nakasaad doon sa terms ng prenuptial agreement. At yung pangalawa nga raw po na term na sinasabi po ng ating source ay di umano gusto ng mga magulang ni Vincent na doon sa kanilang bahay kailangang tumira si Bea kapag ikinasal sila ni Vincent. At ito pa yung pangatlong term na mukhang hindi rin nagustuhan ni Bea Alonzo. Ang sabi raw po doon sa pinapipirmahang prenuptial agreement, kailangan kapag pumirma si Bea Alonzo doon, kapag nagkaroon sila ng anak ni Vincent Co at kung sakasakali man na maghiwalay sila, yung mga anak ay mapupunta sa custody ni Vincent Co at hindi kay Bea Alonzo. Ang hirap nga naman ng ganon when it comes to money matters. Hindi naman talaga issue yan kasi I'm sure hindi maghahabol doon si Bea dahil napakayaman din niya. Pero yung dalawang terms, di ba? Yung isa, sige, baka pwede pa yung makasama yung magulang, pero yung pinakapangatlo, parang feeling ko ito yung talagang nag-trigger kay Bea na nakapag-isip-isip siya. Ang hirap nung ganong terms. Parang paano nga hindi naman natin masasabi yung future kung saan papunta yung kanilang relasyon ni Vincent Co. Pero what if na magkaroon sila ng problema at maghiwalay sila? So maiiwan kay Vincent yung mga anak at mawawalan siya ng custody. Sinong babae, sinong ina ang papayag sa ganong terms? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa atong susunod na video. Maraming salamat!